Mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan, kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit, ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa humilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibating katabi, magandang gabi. Magandang gabi sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan at may sakit na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kahapon, inaral natin ang tungkol sa habag ng Diyos. Naalala niyo pa? Yung English ng habag, ano? Mercy, na galing sa salitang, yaon, mercies. Nang ibig sabihin ay, ayun lang, price paid. Naalala niyo pa, di ba? Yung kinuwento ko, yung tungkol sa pagbili ng mantika. Yun, no? 1 litro, yan, malala ko na, 100 ang 1 litrong mantika. Okay. Kahapon yun, no? Mercy, mercies, ibig sabihin, price paid. Ngayon naman, aral tungkol sa pagpapakumbaba ang itinuturo ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. Sabihin nyo nga po, pagpapakumbaba. Ang salitang pagpapakumbaba sa Ingles ay
humility. Yes, pwede na rin. Humble, sige. Humility. Nagaling sa salitang Latin na humilitas. Ibig sabihin, lowness. Lowness. Mababa. Humility, humilitas, ibig sabihin, lowness. Mababa. At ang salitang humilitas ay galing sa salitang humus, nang ibig sabihin ay earth or lupa. Kaya nga, ang salitang human ay nangangahulugang mula sa lupa. Nagets nyo na? Di ba? Ang haba nung evolusyon ng salita, no? Humility, ibig sabihin, galing sa salitang humilitas. Ang ibig sabihin ng humilitas, lowness, mababa. Kaya walang humble na nagpapakataas. Hindi humble yun, kaya nga lowness mababa, nagpapakababa. At yung salitang humilitas ay galing sa salitang humus, na ibig sabihin ay earth, lupa. Kaya yung salitang human, yung tao, tayo, galing sa lupa. Kaya ang tao dapat nakatapak sa, dahil kapag umangat sa lupa, aswang na daw siya. No? Di ba meron tayong gano'n yung salita na, tingnan mo to, hindi nakatapak sa lupa. Di ba may gano'n? Di mo aswang. Ano ibig sabihin pag sinabi, ang tao hindi nakatapak sa lupa? Yan, mayabang, nagpapakataas, yung hindi maabot. Yeah, di ba? May gano'n yung hindi ka na maabot. Dati, kumari lang kita, ngayon hindi ka na maabot. Ano ibig sabihin nun? Mataas na siya, no? Pwedeng yung nagmamayabang or pwede rin naman na hindi lang, mataas lang ang narating, no? Pero gano'n, di ba? Ang galing, no? Humble, humility, humilitas, lowness. Kaya naman, ang mga halimbawa na ginamit ni Jesus para ipaliwanag kung ano ang pagpapakumbaba ay mga halimbawa na ginagawa ng mga Pariseyo at Eskriba. Yung ginagawa nila na dapat hindi natin gagayahin. Ginagawa nilang hindi makatao o sa Ingles, inhumane. Sabi ni Jesus, nagbibigkis ang mga Pariseyo at Eskriba ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Pero ayaw naman nilang magbitbit. Di ba? Tingnan mo yun, hindi makatao. Yung, bitbitin mo to, dalhin mo to, dalhin mo yan. Pero siya, ayaw magbitbit. May kilala ba kayong ganon? Meron, no? Ay, naku, marami dito niyan. No? Pero iba naman yun, no? Dito sa atin, di ba, yung trabaho, yung mga kargador, no? Hindi naman yun, kasi binabayaran ka naman, di ba? Trabaho mo yun, Pero, yung pinabubuhat sa ito, dapat, magbuhat tayo, kayo, magdala, 2 sako, ikaw 1, ikaw 5, pero siya, hindi nagbibitbit. Hindi ba? Hindi makatao. Kumbaga, sa ibang salita, sila yung mga palautos, pero hindi kumikilos. Yan, marami na kayong kilalang ganyan. Yan, may mga ganyang tao, no? Parang pakiramdam mo tuloy, hindi makatao, kasi ayaw niyang kumilos. No? Ano pang sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, ang mga Pariseyo at Eskriba, ibig nilang pagpugayan sila sa liwasang bayan at tawaging guro. Sila yung mga mahihilig sa titulo. Kailangan guro ang tawag. May titulo. Pero hindi naman kumikilos ayon sa posisyon. May kilala kayong ganyan? Yung gusto niya maging manager siya. Pero hindi naman kumikilos.
Oh, may mga ganyan. Gusto lang yung title. O, gusto mo maging engineer, gusto mo maging doktor, gusto mo maging lawyer, pero ayaw mo naman mag-aral, board exam, gumigimik ka pa. O, di ba? Gusto mo lang title. At maraming ganyan tayong kilala ngayon, no? Tumatakbo, gusto titulo, pero wala namang ginawa. Ano pa ang sabi ni Jesus? Ang mga Pariseo at ang mga Eskriba, ibig nila ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang tanging luklukan sa mga sinagoga. Ganyan sila. Gusto nila lagi bida sa harapan. Gusto nila lagi nakaluklok sa magandang pwesto. Pero ang totoo, gusto nila pansin. No? Mauuna dapat sila lagi. Sila dapat yung nasa itaas. Sila dapat yung nasa tuktok. Hindi ganyan ang pagpapakumbaba. Hindi ganyan ang humility. Dahil ang mga gawaing ito, gawaing pagmamataas at hindi makatao. Kaya nga, ang imahe ng pagpapakababa na ginamit ni Jesus ay imahe ng isang lingkod. Sabihin nyo nga po, lingkod. Walang lingkod ang marunong pa sa amo. Walang lingkod ang nasusunod pa sa amo. At walang lingkod ang nauuna pa sa kanyang amo. Tama? Dahil ang isang lingkod, mababa kaysa sa kanyang amo. Huli, nagpapahuli. Pero bagamat mababa, bagamat huli, ang isang lingkod para kay Jesus, ang siyang pinakadakila. Sabi ni Jesus, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Yan ang isang humble. Yan ang isang mababa ang loob, marunong at kayang maglingkod. Kasi ang paglilingkod, katangian niya ay pagpapakumbaba. Mga kapatid, kung ikaw ay lingkod, dapat handa kang makinig, handa kang sumunod, handa kang kumilos. Tandaan, ang sinasabi ng Salmo Responsorio, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ngayon ang ikahuling araw ng ating Triduo para sa kapistahan ni San Jose, ang esposo ni Maria. Si San Jose, nakita ang kababaang loob nang sundin niya ang Diyos. Sundin ang Diyos at paglingkuran ang Diyos. Si San Jose, ayaw na niyang pakasalan si Maria. Plano na niyang hiwalayan. Pero nang sabihin sa kanya ng Panginoon, huwag kang matakot, napakasalan si Maria. Nang siya'y magising, sinunod ni San Jose ang utos ng Diyos. Yan ay isang paglilingkod sa Diyos kapag marunong tayong sumunod sa Diyos. Mahirap sumunod sa Diyos. Akala mo ba ganun-ganun lang? Di ba? Sinabi ng Diyos, magpatawad. O, tingnan mo, marunong ka ba magpatawad? O, di ba? Ang hirap. Di ba? Father, inutangan ako patatawarin ko. Ay, sabi, magpatawad. O di ba? Nung sinaktan ka, no? Sinampal ka, anong sabi? Ibigay mo pa ang kanan. Madali ba 'yon? Ay, hindi. Nung sinampal ka, binugbog mo din, di ba? Kaya hirap sumunod sa Diyos, ha? Hindi ganun kadali. Ang dali lang sabihin, pero hindi ganun kadali. Kaya, si San Jose, believe ako, modelo ng kababaan ng loob. Kasi walang ano-ano, walang pangangatwiran, sinunod niya ang Diyos. Pwede niyang sabihin, Lord, may anak na si Maria, ba't ko pa pakakasalan? Lord, hindi pwede yan.
Pwede siya mga tuwiran. Gaya natin, maraming katwiran pag pinasusunod. 'Di ba? Pero si San Jose, wala. Wala kang narinig, sumunod, at naglingkod sa Diyos. Mga kapatid, ang pagpapakumbaba ay katangian ng isang lingkod. Katangian, hindi ugali. Kung saan ang isang tao ay dapat marunong makinig, marunong sumunod. Dahil ang taong nagpapakilala na siya'y lingkod at walang pagsunod, hindi totoong lingkod. Titulo lang ang gusto. Dahil ang lingkod, kailanman hindi hambog. Amen? Amen.